In this video, we're going to discuss how to prove a statement using truth table. So dito, gagamit tayo ng truth table tapos magpo-prove tayo ng equality of sets. Okay? So, yung last time, diniscuss natin using set theory rules or STR. Okay? Other method tong truth table. Okay? Before tayo mag-start sa example, tandaan natin na kapag element siya ng given set, okay, so sa truth table, kapag element ng given set, gagawin natin siyang logically equivalent to 1. Take note of that. Okay? And then kapag naman hindi siya element ng given set, gawin natin siyang logically equivalent to 0. Okay? If you have no idea about truth table, so pwede mong reviewin yung fundamentals of logic. So, nandun yung discussion about sa truth table. Okay? Usually, sa ibang book, gumagamit sila ng T for true. Okay? So, same lang siya ng 1. Tapos, F naman para sa false. So, same lang siya ng 0. Okay? So, dito ang concept natin kapag element 1, kapag hindi siya element 0. Try natin. Example number 1, let's try to prove A intersection B complement equals A complement union B complement. So, anong pinoprove natin dito? De Morgan yung pinoprove natin dyan, no? Okay? Tama ba ang De Morgan? Okay, let's try to prove. Of course, without using De Morgan. Okay, kaya baka gumamit tayo, by STR lang yan, and then De Morgan. Okay, so ang gagawin natin dyan, ipoprove natin yung mismong De Morgan using truth table. Okay, so sa truth table, kung ilan yung letters, yun din yung number of letters na ilalagay natin, no? Meron tayong A, B, and then, ang palatandaan natin, ilan yung magiging rows sa baba, 2 raised to how many letters? Dalawa, di ba? So, 2 raised to 2, 4. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 4 sa baba nila. Okay? So, syempre, magsisimula tayo, 1, 1, 0, 0. Okay? And then, 1, 0, 1, 0. Kung saan galing to, pwede nyong reviewin doon sa fundamentals of logic. Okay? May kompleto akong discussion about truth table doon. But this time, i-assume ko na you already have knowledge in truth table. Okay? So, sorry, hindi pantay-pantay kasi hindi ako gumagamit ng ruler. Okay. Now, ubusin muna natin lahat ng nasa left side. Okay? So, AB and then yung loob, A intersection B. A intersection B. So, pag intersection, sabi ko, pag 1, element nila. So, ibig sabihin, pag element ni A, element ni B, in-intersect mo, may element din na ganun si intersection. Okay? Element ni A, hindi element ni B. Pag in-intersect mo, syempre, hindi na siya part ng intersection kasi hindi sila common element. Na kay A lang, pero wala kay B. Okay? So, nakukuha niyo yung concept. Wala kay A, na kay B. So, pag in-intersect mo, wala siya sa intersection. And then, wala sila, hindi niya element pareho. Ibig sabihin, wala sa intersection. Okay? Next. Complement. A intersection B complement. Pag na kay A intersection B, wala kay complement. Pag wala kay A intersection B, na kay complement. Okay? So, ibig sabihin, babalik na rin mo lang din. Kung 1 siya, 0, and then 1, 1, 1. Okay? Now, naubos na natin lahat ng nasa right side. Napakahalaga na ito. So, gawin natin. Pang ilang column to? 1, 2, 3, 4. So, pang 4 na column. Lagyan natin ng number mamaya. Okay? So, dito naman tayo sa right side. A complement. Okay. A complement, papalitan mo lang yung ano na ito. Babaliktarin mo lang 0011. B complement, magiging 0101. Okay? Extend natin yung table natin. Ayan. Okay, and the next, A complement union, B complement. Okay, so siguro ito na yung ending.
Okay, kukunin naman natin union nitong dalawa. 0, 0, 0. Okay, meron si B, wala si A. Pag pinag-union mo yan, nasa loob yan. Kaya meron pa rin si A complement union, B complement. And then 1 union 0, 1, 1 union 1, 1. Okay. So pang ilang column to? 4, 5, 6, 7, pang 7 column. So para saan to? Ba't binibilang ko yung column? Okay? Lagay nyo ng number ng column yun sa left side. Ito yung para sa left side. Ito naman yung para sa right side. Bakit? Ito yung kukumpara natin. Equal sila kapag same sila ng truth table. Okay? Or same sila ng truth values sa buong column na yan. So as you can see, parehong 0, 1, 1, 1 yung 4 tsaka 7. Okay? From 4th and 7th column, pareho sila. So we can say that yung A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So ganun lang kapag gagamit tayo ng truth table. Okay? Ipagkukumpara mo kung equal sila ng truth values. Okay? So try ulit natin. Number 2. Let's try to prove A minus B equals A intersection B complement. Okay, so medyo medyo tricky. Bakit? Paano kaya natin to iintindihin yung A minus B na hindi ginagamit tong A intersection B complement? Yung idea na ganyan, no? Okay. So let's try. A, B, okay. So dalawang letters pa rin kaya ganun pa rin. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Okay, baba ko lang konti. Ayan. Okay, so siguro para alam na natin, no? Isa-isahin ko na kagad. A, B, A minus B. Ayan. So, ibig sabihin yung third line natin, yung pan third row. And then, we have B complement. Kasi meron ng A. So, B complement and then A intersection. Ito yung ikukumpara natin mamaya. Yung third and fifth row. Okay, so nilagay ko na muna yung mga nasa taas para alam ko kung nasa na yung ending ng ating table. Okay. So, yan. Hindi naman mahalaga kung hindi pantay. Ang mahalaga, naiintindihan nyo. No? Okay, so yan. A minus B. So, paano natin ito ngayon iintindihin or lalagyan ng truth values? Okay, ano ba ibig sabihin pag A minus B? Anong meron si A na wala kay B? Okay, yun yung difference natin, di ba? Yung meron si A na wala kay B. Para lang din siyang, actually, parang yung mismong definition ng A minus B is intersection. So dito, nagsusubtract tayo. Okay? By subtraction, binabawasan natin yung laman ni A ng mga nasa laman ni B. So ganun yung ginagawa natin. Ibig sabihin, kung merong laman si B at naka-1 siya, ibabawas natin yun kay A. So parang simpleng difference ang mangyayari dito. Kasi 1 kapag laman ni B. Pero kung laman siya ni B, itatry nating ibawas kay A. Okay? Try nga natin para mas clear yung idea. Bigay tayo example ha. 2, 3, 4 and then si B ay let's say 1, 3, 4. Okay. Bawat isang element dito, ibabawas natin kay B. Kaya siya difference. Okay? Yun yung difference. So, yung 1, ibawas natin kay A. Walang nangyari. Bakit? Wala namang 1 si A. Okay? Kaya walang nangyari. Next, yung 3, ibawas natin. Ayun, tanggal. X. Binawas. Yung 4, ibawas natin kay A. X. Alin yung natira? 2. So, yun yung idea ng difference. Okay? Now, dito, sinabi ko kanina, pag laman ni B, ilalagay natin 1. At ibabawas natin siya kay A.
naka 1 din to, ibig sabihin laman din siya ni A. So, kung ibabawas natin, 1 minus 1, so magiging 0. Okay. Kasi, kaya siya naging 0, tinanggal natin kay A. Yung element na yon na meron kay B. Okay? Kaya siya naging 0. So, simpleng subtraction na lang ang nangyari, no? 1 minus 0, 1. So, paano naman to? 0 minus 1, ibig sabihin ba negative 1? Hindi. Okay? So, ibig sabihin yan, 0, wala kay A, tapos meron si B. Parang ito yan yung number 1. Okay? So, dito. Merong 1 si B, pero wala namang 1 si A. Kaya nung binawas natin, walang nangyari. Wala pa rin namang laman si A na 1. Okay? Kaya ganun pa rin, wala pa ring 1 si A, si A minus B. Okay? Kaya ganun. Ayun. Kung wala si A, walang epekto yan, basta wala si A minus B niyan. Okay? And then 0 minus 0, ayan, 0. Okay? So ganun yung nangyari sa difference, no? 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 0 minus 1, so difference ng set, that is 0. Okay? And then 0 minus 0, 0. Okay, next. B complement, palitan mo lang to, so magiging 0, 1, 0, 1. And then A intersection B, B complement, i-intersect natin yung A tsaka yung B complement. So 1 intersection 0, that is 0. 1 intersection 1, that is 1. 0 intersection 0, that is 0. 0 intersection 1, that is 0. Ano mapapansin nyo kay 3 tsaka kay 5? Pareho, no? So, okay, from third and fifth columns, we can say that A minus B is equal to A intersection B complement. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Okay, so you can try yung mga binigay kong examples sa last video. Pwede mong gamitin yung truth table doon, okay, para ma-practice yung truth table.